unang nakilala ko siya. Dahil nung unang nakilala kong Panginoon, ang daming blessing na dumating. Ang daming overtime. So dahil sa overtime, nawalan ako ng time sa trabaho, sa Lord. Every Friday, maraming overtime. Nangihinayang ako na mawala ng overtime every Friday. Because kinukwenta ko na yung suswelduin ko. Na 4 na linggo, na 10 hours na overtime, plus yung daily na 5 hours. So, wow, limpak-limpak. But, nung na-focus ako sa blessing na binigay ng Lord, nawala na yung focus ko din sa gawain. So, unti-unti, napalayo na rin tayo sa gawain ng Panginoon. Hanggang sa ibang gawain na yung ating napuntahan. So, di ba? Kaya nga sabi ng Panginoong Isus, so, ano rin yun tribulation din yun kasi naging worldly ako So, naging pressured ako sa trabaho dahil wala nang halos pahinga. There's no time for rest because Friday, I need to work 10 hours. Sometimes sumusuko na ako, nagsabi ko sa supervisor ko na 6 hours na lang kasi hindi ko na kaya. So, but naghihinayang ako doon sa kikitain. But the difference before and now, nung lumapit ako sa Panginoon, nakala ko puro blessing yung ibibigay. But mas marami palang sufferings, di ba? Mas marami palang mga pagdadaanan ng mga pagsubok. Why? Because as we continue to know God, gusto niya na matuto lang tayo. God wants us to learn that He is our God. To surrender everything to Him. Amen? That maunawaan natin sa buhay natin that we are a sinful man. We are having a sinful nature. So ayaw ng Lord na lumapit tayo sa Kanya, but still we are living in our simple ways, in our simple lives. In our sinful, hindi simple, sinful lives. Amen? Kaya sabi ng Lord, diba, sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. Amen? So, kapag tayo ay, akala ng tao hindi niya kailangan ng Panginoon. Bakit? Kapag nagkasakit ka na, kapag nagka-problema na, sino na yung huling tinatawagan ng tao, di ba? Ang Diyos. Pero nauuna pa rin, tumawag tayo sa iba. But still, nagiging last hope is God. But, nais ang Panginoon na matutunan natin na lagi natin siya munahin. Amen? So, nung na-transfer ako dito, nawalan ako ng trabaho, so, pinakita ng Panginoon yung kakaibahan. Ang laki ng overtime ko Friday, kulang pa rin at kulang pa rin yung padala. But now, nung pinakita ng Panginoon na itinuro sa akin, tithes, and unahin siya sa bawat gawain like this, Friday, BS, and IP, and OP. So, kahit konti yung basic at overtime, but still parang kumpleto. Amen? Hindi kulang, sapat, at yung pamilya mo safe at walang mga sakit. Amen? So, na yun nais ng Panginoon na truly, we will suffer in this world. Mararanasan natin ang iba't ibang klase ng mga pagsubok, mga pinagdadaanan. Amen? So, wag lang tatambayan. Pagdaanan lang. So, yung mga problema, hindi tayo exempted yan sa mga problems na yan. Talagang higit sa paglapit natin sa Panginoon, nakala natin everything will be blessed, but still, we will suffer. We will experience sufferings, di ba? Nung nag-asawa ka, yung una, wedding ring, di ba? After 2 years, 3 years, 5 years, nakilala mo siya na nakatira na kayo sa bubong, parang na-realize mo na suffering na ata itong hindi na wedding ring. Uy. But when you have Jesus in your life, kahit kulang, kahit na, doon mo malalaman pag nakatira na kayo sa isang bubong, maintindihan nyo na pala na kulang na pala, wala na palang asin sa bahay. So, nakikita mo na, nakikilala mo na siya. So, ang lakas pala niyang humilik, di ba? But, yung presence ng Lord kapag nandun sa inyong relationship, diba, talagang magkaroon ng kapayapaan. Kasi before talagang muntik-muntik kami maghiwalay ng asawa ko. Kasi worldly ang isip ko na baka mamaya mayroong pumuporma-porma sa kanya. Siyempre, hindi naman talo tayo sa looks So talagang wala kang kapayapaan, wala kang peace of mind. Lagi nag-aalala ka sa mga bagay, sa trabaho mo. Akala ko nga noon na yung trabaho namin kasi road work, construction, akala namin na sa buong Saudi makakukuha kami project, so laging may nasisirang kalsada.
Kaya kapag wala na kami project, sabi ko sa mga kasama, sirain na natin yung kalsada para makuha na yung project. So akala namin hindi na matatapos yung walang katapusan yung trabaho, yung blessing. Pero kasi wala ang Panginoon, hindi natin nauuna. So talagang pinakilala ng Lord na hindi mo ako inuna, kinuha niya lahat. Amen? Nawalan kami ng project, nalugi yung company, nawalan kami ng trabaho, at ang ginawa naming tambayan, tinala kami sa church. Amen? So sa church kami tinambay ng Lord. So kahit wala kaming trabaho, tumataba kami. Amen? By the grace of God. Kasi kapag nasa piling ka ng Lord na talagang ipapaunawa sa iyo ng Panginoon. Kaya naman nung humingi ako ng trabaho sa Lord, Lord, bigyan mo ko ng trabaho. So talagang binigay ng Lord, pero kailangan unahin natin ang Panginoon. Amen? Kasi yun ang itinuro ng Panginoon sa atin, na unahin lang natin siya. Truly, we will experience iba't ibang klase ng problema. Hindi natin kilala ang isa't isa, kung ano yung mga pinagdadaanan natin. But sabi nga ng Apostol Paul dyan, sa verse, balik, kuya po. Yan, sabi ng Apostol Paul dyan sa verse 8, di ba? Ayaw ng Panginoon na ilihim sa atin na meron tayong mga sufferings na pagdadaanan as we continue to walk in our Lord God, di ba? Example lang yan na na-experience niya sa Asia. So marami siyang pinuntahang mga lugar, but he experienced tribulation, he experienced suffering great. Kung even, sabi nga niya we are under great pressure far beyond our ability to endure. So muntik na silang sumuko dahil sa mga kahirapan, sa mga persecution, at even nisip na nila na baka mawala o mamatay na sila dahil sa mga pangyayaring yon. Bakit? Ano ba yung mga pangyayari sa buhay ni Apostle Paul along the way doon sa kanyang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, di ba? Doon sa gawa, kung makikita natin sa Acts, di ba? So, marami ang nagtangka sa buhay ni Apostle Paul because very powerful yung kanyang testimony, yung kanyang pag-share o pagbabahagi ng salita ng Panginoon because he himself experienced Jesus. Amen? Kaya naman every nation, every lugar sa Asia na kanyang pinupuntahan is talagang very powerful yung kanyang pangangaral sa salita ng Panginoon. Kahit na pinipigilan sila ng mga Pharisees na huwag ipangaral ang Panginoong Hesus, but still hindi siya tumigil. Kaya naman ang dami na nagtangka sa kanyang buhay, di ba? Sabi nga sa Acts 9:29, so marami siyang naka-encounter ng mga tao, marami siyang nakipag-debate siya about the salvation. So maraming hindi makaya doon sa wisdom na binigay ng Lord. Kaya naman sabi dito, tinangkad nilang patayin siya. Amen? So ibig sabihin, kapag may threat sa buhay mo, di ba, worry ka, pressured ka, wala kang kapayapaan. So but hindi yun naging hadlang kay Apostle Paul, di ba? Kaya piniriwind sa ating mga believers, Christian, that we will experience sufferings bilang mga Kristiyano. Amen? So kung babasahin natin yung Acts, napakaraming mga pagtatangka sa buhay ni Apostol Paul. Kasi gusto silang pigilan. Gusto siyang pigilan na maibahagi yung salita ng Panginoon. Siya po ba yung inihugos sa wall, yung nilagay sa basket? Akala ko hindi siya. Baka ako nag-iba na Hindi ko kasi nahanap ko po yung verse na yun. So, para lang maialis siya dun sa lugar kasi may threat nga sa kanya na gusto siya ipapatay. So, biruin nyo, ilalagay ka sa basket para lang ilalagos ka doon sa kabilang wall para lang hindi ka nadadaan sa main entrance or para makalabas ka nang hindi ka nakikilala, di ba? So ganun siya kasikat nung time na yun na talagang ang daming gustong magpapatay sa kanya. Kasi yun din, baga parang, di ba, parang pina-experience din kay Apostol Paul yung nangyari sa kanya. Na pinahanap niya yung mga disciples, pinapapatay niya. But si Apostol Paul, nung na-turn yung kanyang buhay, na siya naman na nag-share ng nagbabahagi ng salita ng Panginoon, hindi naging hadlang sa kanya kung may mga threat man. Amen? So sa buhay ba natin mga Kristiyano, may hadlang ba na tayo ay maglingkod sa Panginoon? Amen? Amen. So wala, di ba? So talagang napakahirap kapag lalo yung family natin is Sarili din natin. Amen. Amen. So talagang di ba, si Job nga very righteous in the eyes of God. So wala siyang kasalanan. Nakikita ng Lord that He is righteous. Wala siyang nakikitang kasalanan kay Job. But still, he suffered. Nakaranas pa rin siya ng mga suffering o paghihirap. Why? To test his faith also. And to test Job, if still, kung mawala man ang lahat ng bagay sa buhay niya,
kung isusumpa ba niya ang Diyos, di ba? Nawala yung kayamanan niya, yung mga anak niya namatay. So kung ikaw nasa sitwasyon ni Job, what do you feel? Di ba? Kung gaano. Pero hindi naman tayo susuka. Testingin ng Lord, depende sa ating pananampalataya. Amen? So, kaya next kuya. So bilang mga Christian as a believer of our Lord God, so we will suffer. Talagang makakaranas tayo ng iba't ibang klase ng mga paghihirap, pag-uusig. Sabi nga ni Apostle Paul, they are experience under great pressure, di ba? Halos talagang ang hirap na kanilang dinanas. Kanyang dinanas far beyond his ability and despair of life himself, di ba? Halos akala niya mamamatay na sila dun sa mga bagay na yon. Kaya nga sabi ng Apostle Paul din, no, na hindi ito naging hadlang sa kanya para magpatuloy na ibahagi ang salita ng Panginoon. Amen? So, di ba, halos yung mga, kung makikita natin kung paano pinersecute at pinapatay yung mga disciple, example kay Santiago, kapatid ni Juan, di ba? Pinapatay siya sa pamamagitan ng tabak. So, ganun, kung paano yung hirap na dinanas nila. Luckily nga ngayon sa atin dito, hindi tayo ganun pinipersecute, di ba? Sa panahon natin. Napakalaya natin na magsamba sa Panginoon. Napakalaya natin na dumalo sa gawain ng Panginoon. So, ano pa bang magiging hadlang? Kung ang mga disciples nga nun, hindi sila natakot dun sa mga threats sa kanilang buhay. So, ngayon nga, wala naman threat sa buhay natin, di ba? Walang threat na binibigay, kundi yung temptation lang na tayo iwag umattend sa gawain ng Panginoon. Amen. Yun lang ang nagiging kalaban natin, minsan yung sarili din natin eh. Amen. Di ba? Lagi tayong masyado emotional na ourselves palagi, yung ating sarili. Kaya kapag may problema ka, hindi mo na ako dadalo kasi may problema ako. So tingin ba natin masusolusyonan yung problema kapag sa sarili lang natin? Diba? Yun yung tinuturo ng Panginoon sa atin eh, na hindi natin kaya yung sarili natin. Amen? Sabi nga ng Isaiah, ito na pa, trust in the Lord, so overcoming sufferings. So paano ba natin ma-overcome yung mga sufferings sa buhay natin? Ang sabi ng Panginoon, ng ating revelation ng Lord sa gabi ito, trust in the Lord. So lagi nating magtiwala yung pananampalataya natin sa Panginoon. Sabi nga ng Apostle Paul sa 2 Corinthians, sa ating scripture, yes, we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Amen. Amen. Minsan may mga pangyayari sa buhay natin na akala natin hindi na natin kaya. Akala natin bakit ina-allow ng Lord yung problemang ito. Bakit? Why God allowed this problem to happen in our life? Why God allowed this persecution to experience? Why? Because gusto ng Panginoon na magtiwala lang tayo sa Kanya. Kahit ano yung pinagdadaanan natin, whatever trials and temptation, trust in the Lord pa rin. Amen? Sabi nga ng Psalms 9:10, and those who know your name will put their trust in you. For your Lord have not forsaken those who seek you. Amen. So, kung kilala natin ang Panginoon, kilala natin ang Diyos, so talaga naman nandun yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Amen. So sabi diyan, no, for your Lord have not forsaken those who seek you. So ang Panginoon hindi niya tinatalikuran, no, hindi niya pinahihindihan yung mga taong tumatawag at lumalapit sa Kanya. Kuya, next po.